Hello guys, ngayon naman ay naisipan kong magluto ng champurado. Dahil nung isang araw pa nga ay binabanggit na ito ng aking anak. Kaya tamang-tama naman dahil walang pasok ngayon ay meron tayong oras para magluto. At dahil nag-uulan naman ngayon, masarap talaga ang champurado. Ang gagamitin ko nga lang dito ay bigas, pwede rin namang malagkit. O pwede rin naman pagsamahin ninyo yung malagkit o kaya ang bigas. Hindi dahil nga hindi ako nakabili ng malagkit, so bigas na lang talaga yung gagamitin natin. Wala na tayong ihahalong malagkit. Ang takal nga pala ng bigas na aking ginamit dyan ay mga 2 baso. Sa tingin ko nga ay ito ay marami-rami kapag naluto. At hihintayin nga lang nating malugaw yung bigas. At kailangan din natin tong halu-haluin paminsan-minsan. Dahil pag hindi natin to hinalo ay ang kalalabasan nito ay magiging kanin. Kanin na maluyaw. Dahil mahaba-haba ang ating bakasyon ngayon dahil wala naman nga tayong pupuntahan kaya kung ano-ano na naman pagkain yung pumapasok sa ating isipan. Ang plano ko nga lang ngayon ay magluto at maglinis ng bahay. At wala nga muna tayong gala sa labas. At luto na nga ang ating bigas, pwede na nating ilagay ang ating kokwa. Rikowa ang pangkaraniwan na ginagamit ko kapag nagluluto ako ng champurado. At dahil hindi siya available sa tindahan, ibang brand ang ating gagamitin. Dahil medyo marami yung ating lugaw, mga 3 takal nga ang aking ilalagay na kokwa. Hahalu-haluin ko nga lang ito hanggang sa mag-mix yung kokwa na aking inilagay. At pag natunaw na yung unang kokwa na nilagay natin, isaka uli natin ito dadagdagan hanggang sa makuha natin yung tamang kulay niya. Sa champurado nga, black is beautiful. Mas dark ang kulay, ito ay mas masarap. At ipagpapatuloy nga lang natin ang ating paghahalo. At yung kulay niya ay sakto na rin. Mukha na talaga siyang champurado. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng asukal. Ang gagamitin natin dito ay ang pulang asukal. At tatansyahin nga lang natin ang ating ilalagay na asukal dahil ayoko rin naman ng masyadong matamis. At ipagpapatuloy nga lang natin ang paghahalo hanggang sa tuluyan ng matunaw ang ating inilagay na asukal. Dahil hindi naman pambenta ang ating champurado, konti lang talaga yung ating nilagay na sabaw. Ngayon naman ay titikman natin kung sakto na ba ang lasa ng ating champurado. Pwede tayong magdagdag ng tamis kung kinakailangan. Kaya maglalagay pa rin ako dyan ng konti pa dahil medyo matabang pa nga siya sa aking panlasa. Mamaya naman ay maglalagay pa rin naman tayo ng gatas. Ang champurado ay napakasarap lalo na kapag mainit pa. Naalala ko pa nga nung ako'y nag-aaral pa ng college, ito ang madalas kong bilhin sa karinderya. Ito ay nagkakahalaga lamang ng 10 piso. Yung iba namang nakikita ko kapag kumakain ng champurado ay sinasamahan nila ng tuyo. Gusto ko nga sanang itry dahil meron namang tuyo sa rep. Pero dahil nga may paggagamitan ako dito bukas ng umaga kaya next time na lang. Kaya naman ginising ko na ang aking mga anak at pinaghanda ko na nga ng ating nilutong champurado. At dahil nga walang pasok ngayon, medyo late na nga silang gumising. At ang aking bunso nga ay hindi talaga mahiyain sa camera. At solve na naman nga ang ating umagahan kasama na rin ang merienda.